Yung mga ginagawa natin sa araw-araw. No? Sapat ba yung ginagawa natin sa trabaho, ginagawa natin sa pag-aaral, sa pamilya? O nailalabas lang? Pwede yan. Hindi ko makakalimutan ng bata ako at ngayon nakakatuwa sa Facebook kasi mayroong mga classic. Alam niyo yung mga classic commercial, yung mga batang 80s, 90s dito. Napapanood niyo yung mga commercial ng araw, si Dolphy. Nag-commercial pala si Dolphy ng Pakdo. Mga ganun. Maraming commercial ng araw. Ayaw ko kung lumalabas sa mga mall niyo yan. Yung mga recollection, yung mga Royal Orange, maraming recollection. Mayroon pong commercial doon na yung gumawa ng upuan, kabinet, pwede na yan. Mayroong, pwede na yan, yung pwede na. Ang pinropromote po dito ng commercial is excellence. So, sa atin po, mga kapatid, sa bawat araw, naitatanong ba natin sa ating sarili kung ginawa ko ba yung best ko nung araw na yun? O nairapos na lang natin? Tulad na ng sinabi ko, sa pag-aaral, sa pamilya, yung oras natin ay binibigay, baka ito ay minimum na lang. At when we talk about itong pananampalataya natin, kung ating pag-worship na ito, pagpunta natin sa church o paglilingkod, ay when we talk about yung ginagawa natin para sa Diyos, nasasabi ba natin mga kapatid na naibibigay ba natin yung pinaka-mainam, yung pinaka-mahusay, o baka yung naibibigay na lang natin ay mga tira-tira lang. At madalas, iniisip natin, alam nyo, Pastor, mabait naman si Lord maintindihan na ni Lord alam naman yan pagod ako, alam naman yan ganito. Maintindihan niya na yan. Kung ano man yung nakayanan ko, okay na yan. So, mga kapatid, ang question po dito ay naitanong din ba natin sa ating mga sarili kung tinanggap ba ng Diyos yung ating mga ginawa na yun? At naitanong din ba natin kung naibigay ba natin na somehow did I done my part? Did my best? Kaya nga mga kapatid, as we meditate on this message, did we give our best? Ito po ang pamagat ng ating mensahe. At alam ko, itong ating teksto ay hindi nyo ito madalas narinig. At buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Malakias chapter 1, verses 6 to 14. When we talk about giving our best, ako, lumaki ako sa church, maaaring yung iba sa inyo, pamilyar dito sa teksto na ating pagbabatayan, marami yung iba naman ay parang ngayon lang ito narinig. So, samahan niyo ako. Basahin po natin ang mga verses na ito from chapter 1 of Malakias, verses 6 to 14. At ito po yung sinasabi. Pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Pinapangaralan ng anak ang kanyang ama at ang alipin ang kanyang Panginoon. Pinaparangalan ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, bakit hindi ninyo ako ginagalan? Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? Nilalapastangan ninyo ako at pagkatapos ay tatanungin pa ninyo, sa anong paraan namin kayo nilalapastangan? Nag-aalay kayo sa akin altar ng mga walang halagang pagkain at tinatanong pa ninyo, paano naging marumi ang aking handog? Hinahamak ninyo ang aking altar. Verse 8, sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay, o may sakit, subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matuwa kaya sila sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan.
Magsumamo man kayo sa Diyos ay hindi niya kayo pakikinggan kung ganyan ang ihahandog ninyo sa Kanya. Mabuti pa ay isara na ng isa sa inyo ang mga pinto ng templo at wag na kayo mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi ng walang kabuluhang apoy sa ibabaw ng aking altar. Hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog ninyo sa akin. Iginagalang ng aking pangalan sa lahat ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. Nagsusunog sila ng insenso at nag-aalay ng malilinis na handog para sa akin. Ako'y pinaparangalan nilang lahat. Ngunit dinudumisan ninyo ang pangalan ko tuwing sinasabi ninyo na walang kabuluhan ang aking altar at tuwing naghahandog kayo doon ng mga pagkain walang halaga. Sinasabi ninyong nakakapagod na ang lahat ng ito at iniismiran pa ninyo ako. At kung hindi naman nakaw o pilay, may sakit ang dala ninyong hayop na panghandog sa akin, akala ba ninyo tatanggapin ko iyon? Sumpain ang sino mang nandaraya sa paghandog sa akin ng hayop na may kapintasan. Gayong may ipinangako siyang malusog na hayop mula sa kanyang kawan. Ako'y isang haring dakila at kinakatakutan ng lahat ng bansa. Tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tuloy nga po na maraming salamat, Panginoon, muli sa pribileyo na kami ay narinig muli sa inyong bahay-sambahan, Panginoon. Pakalinisin niyo po ang aming mga puso at isipan. Patawarin niyo namin, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, mga pagkakasalang na gawa, Panginoon, sa iyo, sa aming kapwa at sa aming sarili, Panginoon, sinasadyaman mo. Lord, samahan niyo po kami sa pakikinig, makita namin ang aming kalagayan, makita namin ang inyong mensahe sa bawat isa sa amin na magbibigay sa amin ng pagbabago upang kami makasunod sa inyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak si Jesus. Amen. So brothers and sisters, let's give the background of Malakay chapter 1. No? Kilala niyo ba si Malaki? No? Si Malaki. Malaki yan. Malaki. Italianan. Yan ang character, ang citadinansa niya ay Italian yan. At ito pong pangyayari ito ay kinumpron po ng Diyos ang kanyang bayan, yung mga saserdote at mga leader, no? Dahil hindi po sila nakapagbibigay ng pinakamalinaw. No? At yung ginagawa nila is somehow tira-tirang handog. Ito pong parte na ito, isinulat po ito noong panahon ng pagkakatapos pa lang ng captivity. No? Alam naman natin na ang bayan ng Israel ay nabihag ng Babylonia. No? At sila po yung nakabalik na, no? Sa pansamantala. No? Nakabalik na sila doon sa kanilang bayan. Tapos, bumalik na sa normal. Nagkaroon na sila uli ng pagbalik doon sa mga nakalista nila. No? Nabuo na yung templo, no? Pero yung worship ay tila nagkaroon ng panlalamig sa puso ng mga Israelita. No? May reliyon pero walang debosyon. Ang mga leader ang mismong nangunguna sa problema. Sila mismo ang nagpapakita ng maling halimbawa at kalamigan doon sa pagsamba. Brothers and sisters, ang krisis na yon, nung mga panahon na yon ay hindi po lamang kakulangan ng kaalaman kung sino ang Diyos. Kakulangan din po ito ng paggala at pag-ibig sa Diyos. So, nakita natin yung kalagayan. Maaaring pastor, kasi parang from captivity, bumalik sila. Baka may hangover pa sila doon sa mga nakalista nila. Siyempre, sa Babylonia, pagan worship. Pero mga kapatid, mind you, no? Ang mga
ito po yung kinumpronta ng Diyos. No? Yung binasa po natin, mga kapatid, mismong ang Diyos po ang nagsasabi doon through Prophet Malakay. Kaya nakita nyo, direct, no, confrontation po ito. No? Na sinasabi ng Diyos sa kanyang bayan. So, sa ating pong pagbubulay, meron po tayong mga puntos na pag-aaralan. At ang una po, ang Diyos ay Ama at Hari na dapat parangalan. No? God must be honored. So, ang sabi dun sa verse 6, balikan natin, ang anak ay nagpaparangal sa Ama at ang alipin sa kanyang Panginoon. No? So, nakikita natin dito kung ipinaalala ng Diyos, no, I am God. No, I am your Father. Diba? So, bakit ganito? Bakit ganito lamang? No, ito yung tinatanong ng Diyos. Kung ako'y Ama, nasaan ang aming karangalan? Kung ako'y Hari, nasaan ang aming paggalang? Hindi po tinatanggihan ng bayan ng Israel o hindi po sila tumatalikod doon sa kanilang pagsamba. Pero ang nagiging problema po, where is their heart? Where is the quality? Nasaan yung kalidad ng kanilang pagsamba? No? Maaaring sabihin natin dito mga kapatid, sa mahabang panahon, maaaring naging pamilyar sila sa Diyos. Tulad po nung sinabi natin, nakita natin, no, kahit sino yung umalipin, dumarating talaga yung time na iniligtas sila ng Diyos, hindi sila pinababayaan. So maaaring nagkaroon sila ng masyado silang naging kampante, naging pamilyar, at higit sa lahat naging routine. No. Kaya nga, tinanong ko kayo kanina, did you bring your best? No. O routine lang talaga kasi Sunday, Pastor, Linggo, nakakis na natin magsimpe. No? So parang ganito yung nangyari mo na routine lang sa kanila. Routine lang ang lahat. Pero mga kapatid, ang tunay na pagsamba, hindi lang po yung pagkilos eh. Hindi lang po yung ginagawa natin na madalas natin ginagawa o pamilyar na kasi tayo kaya parang wala lang. Ang tunay po dito, ang dapat natin makita, yung pagkilala kung sino ang Diyos. No? So kaya nga sabi natin, ang Diyos ay Ama at Hari. No? So, God must be honored. So, pangalawa, ang Diyos ay hindi nalulugod sa handog na walang halaga. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa handog na walang halaga. In verses 7 to 8, sabi dito, nag-alay kayo sa aking altar ng mga walang halagang pagkain. At tinanong pa ninyo, paano kami naging marumi? Paano naging marumi yung handog? No, alam nyo, the nerve. No? Meron pa silang lakas ng loob upang tanungin ng Diyos. No? Parang sinabi mo, nagkasala ka na. Paano ako nagkasala? Diba? Anong ginawa ko? Ganun ang sinabi dito mga kapatid. No? Sumagot naman ng Diyos, diba sabi, sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit. No? Imagine na, nag-aalay sila ng bulag, na hayop, pilay o may sakit. Subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. No? Alam niyo, kung nanamnamin natin yung sinasabi ng Diyos dito, sa ibang tao na, sa mga amo nyo, sa mga boss nyo, sa gobernador, no? Nagpabibigay kayo ng pahalagan, sabi niya, matutuwa kaya sila sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan. Diba? So, mga kapatid, no, nakita natin dito yung puso ng Diyos. No, nakita natin yung pagtatampo, nakita natin yung disappointment ng Diyos dito. Hindi nila gagawin yun sa tao, pero ginagawa nila yun sa Diyos. Brothers and sisters, ipinapakita lamang dito ang halaga ng handog ay salamin sa halaga ng Diyos sa ating puso. Nakita niyo ba? Naiintindihan niyo ba mga kapatid? So, hindi po tinatanggap ng Diyos yung mga leftovers. Ang kabanalan ng Diyos ay humihingi
para magkaroon ng korupsyon sa loob ng templo eh. Yung pag-aalay, hindi ka pwedeng magdala ng sarili mong pag-aalay sa templo. Doon ka bibili sa loob. At meron din silang currency doon, magpapalit ka pa ng pera. Imagine na, merong currency sa loob ng templo. Samantalang pare-pareho lang naman silang Israelite. No? Kasi nga dapat walang bahid dunis, walang kapintasan. Pero dito, mga kapatid, no? Dito sa mga panahon na ito, no, hindi pa na-establish yung mga currency. No, talagang dito, bagong balik sila eh. Na-rebuild yung temple, at dito, parang nawala talaga sila ng gana. No? Kaya yung mga alay nila gano'n na lang. Kaya nga mga kapatid, ang sinasabi ng Diyos dito, hindi niya tinatanggap yung mga leftovers. Hindi po niya tinatanggap yung mga bagay na may kapintasan. No. So, let us be reminded ng mga points na ito, no? And mamaya ito po yung babalikan natin. Pangatlo, ang walang pusong pagsamba ay isang insulto sa Diyos. So, walang pusong pagsamba ay insulto sa Diyos. Sa verse 10, sabi dito, imagine na, mabuti pa'y isara na ng isa sa inyo ang pinto ng templo. Pinapasara na ng Diyos. Imagine, sara na natin to. Sara na natin itong simbahan na ito, itong templo na ito. Diyos ang nagsasabi, no? Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi ng walang kamulong apoy sa ibabaw ng altar. Hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog ninyo sa akin. We're just wasting our time. Imagine sabihin ng Diyos doon sa isa sa mga saserdote, sara nyo na yung pinto ng templo. Siguro kung tayo yung nadoon, ano kaya yung feeling natin ito? O kaya baka naman itong mga saserdote, itong mga taong templo, parang naging manhid na din sila. Wala rin naman silang feeling. Hindi natin alam. Pero somehow, kung i-imagine natin na natin tayo sa lugar na yun, parang nakapaningin ito mga kapatid. Sinabi ninyong nakakapagod. Ito pa. Sinabi ninyong nakakapagod na ang lahat ng ito. At ini-smearan pa ninyo ako. Nagsasalit smear. May smear pala. At sabi dito, at kung hindi naman nakaw o pilay may sakit ang dala ninyong hayop na panghandog sa akin. So, may talagang negligence ito mga kapatid. Kaya po, matapang ang sinabi ng Diyos, mas mabuti pang tumigil na lang ang huwad na pagsamba. Imagine. So, may awit daw, may handog sa altar, pero walang puso. Brothers and sisters, ang pagsamba, no, ay naging abala, no, naging abala, naging routine, naging istorbo na. Noong mga panahon na yun. No? Ang tanong, mga kapatid, ganyan kaya ang pagtingin natin sa pagsamba. Abala kaya ito, routine, no? Nasaan ang puso natin kapag tayo ay sumasamba. Brothers and sisters, ang pagsamba na walang pag-ibig ay kalapastanganan. So, hindi ito kaluwalhatian. Ang pagsamba na walang pag-ibig ay paglapastangan, hindi ito kaluwalhatian. Pangapat, ang Diyos ay dakila sa lahat ng bansa. Sinasabi ng Diyos dito, no, iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. Nagsusunog sila ng insenso at nag-aalay ng malilinis na handog para sa akin. Ako'y pinaparangalan nila. Ang feeling dito, nagtatanong talaga eh. Alam niyo, yung ibang bansa, no, kayo na aking bayan ng Israel, sila ginagalang ako, sila pinaparangalan ako. No? Siguro sinasabi ng Diyos dito, sila ka. Halos kayo na lang talaga yung atensyon ko. Nasa inyong lahat ang atensyon ko, pero sila ginagalang pa rin ako, pinaparangalan. Pero kayo, anong ginagawa niyo sa akin?
So, ito yung mga sinabi dito. Doon sa verse 40, sabi, sumpain ang sino man ng daraya sa paghahandog sa akin ng mga hayop na may kapintasan. Imagine, sumpain pa daw. No? So, God is not pleased. No? Gayong may pinangako silang malusog na hayop mula sa kanilang kawan. O, ganun eh. O, yun ang sakit ng mga tao. O, sa panahon ng okay ang lahat, sige, Lord, yung pinakamaganda nito, ibibigay ko sa ito. Pero sa panahon ng paghahandog, ito yun eh. Ito yun mga kapatid. No, ipinangako ang isang malusog na hayop mula sa kanilang kawan, pero pagdating nung handugan na, no, iba rin yung binibigay. Brothers and sisters, ang Diyos ng Israel ay Diyos ng buong mundo. Ang mga hintil ay nagpaparangal sa Kanya. Pero nakita natin dito, no, habang pinaparangalan siya ng ibang bayan, ang sarili niyang bayan ay nagiging pabaya. Brothers and sisters, ang Diyos ay karapat-dapat sa pinakamahusay dahil kung sino siya. No? Hindi dahil sa kung ano yung makukuha sa Kanya. So mga kapatid, dapat po natin makita, ang Diyos ay dakila sa lahat ng bansa. No? So, ano na? Tapos natin marinig ito, what's next? No? Mga kapatid, sa ating pong pagsamba, no? Nagbibigay ba tayo ng buong atensyon o divided yung ating atensyon? Sa ating pagkakaupo dyan ngayon, no? No? Baka physically present tayo, mental absent, no? 50% nanitikinig kay pastor, tapos yung 50% lumilipad. Kaya gagawin ko bukas. Kaya gagawin ko, kakainin ko mamaya. O, mga ganyan yung iniisip natin, no? Sa pagpunta natin sa church, no? Alam ko, mga kapatid, no, mahirap yung posto natin dito, pero, no? Nagiging on time ba tayo? Kaya nga tanong sa inyo, naging best ba yung pagpunta natin dito? Hindi ba tayo na-late? Di ba? Nagdadaling ba tayo ng pinakamaganda para sa Panginoon? Ito yung mga minsan nagiging excuse na eh. Kasi, pastor, hindi ako sanay mag-formal eh. Hindi ako ano ganyan. Pero, pag pupunta tayo sa mga ibang lugar na kailangan na ganda-ganda ng suot natin. Pero pag para sa church, wala. Kung ano lang, minsan, yung pa yung suot natin kahapon. No. Suot pa minsan, pang trabaho pa yung suot natin. Wala tayo ano. Minsan, hindi natin na ibibigay yung pinakamaganda natin. Sa pag-awit natin, umaawit pa tayo ng buong puso, buong husay. Baka minsan, yung pagpalakpak lang, hindi natin magawa. No. Ngawit na ngawit tayo sa pagtayo, hindi ko matatapos ng praise and worship. Dalawang kanta na nga lang tayo. Maka-attend kayo sa ibang church. Talagang 5 kanta, 15 minutes, 20 minutes tayo, 10 minutes lang. Oh, baka ganyan yung mga iniisip natin. Nakikinig ba tayo sa mga message? No, kaya tinutulugan nyo lang ako. No, maraming guilty dito. No, pag nandito kayo sa taas, kitang-kita nyo ang mga nakikinig. Kitang-kita nyo yung mga nagkwekwentuhan. Kitang-kita nyo yung natutulog. No? So, minsan, nakaka-discourage din. No? Kasi, hindi excuse eh. No, kaya pag nandito tayo sa church, no, ako, talagang sinasabi ko kung masama pakiramdam nyo. Pahinga ka, palakas ka. But when you're here, give it your best. So kaya hindi nyo ba napapasin, tinatanong kayo lagi, ano pa yung message natin yung nakaraan? No? Kasi gusto ko na alam mo nakikinig. Pero minsan, ay talagang nakikita kayo dito na ang himbing ng inyong tulog. Ang sarap ng pagkakas. No. Kaya kasama yan mga kapatid. So, ang tanong natin, did we give our best in our
our worship? No? Did we give our best in our worship? Sa ating paglilingkod, naglilingkod ba tayo sa panahon ng conveniente lang tayo? Ito ang laging excuse natin, kasi gusto. Ito lang yung oras ko eh. Ito lang yung maibibigay ko talaga eh. May enerhiya ba tayo para sa Diyos? No? O kahit simpleng pag-attend lang natin sa mga gawain, ay hindi natin kayang gawin. No? Ako, real talk lang talaga mga kapatid. No? Ako, pag alam kong may trabaho, pag alam kong ano, walang problema yan. May sakit yan. Walang problema eh. Ang lagi ko lang sinasabi sa inyo, kapag pwede, no? Kapag pwede naman kayo, bakit hindi natin maibigay? Yung pag meron pa yung empeño, may trabaho, wala namang pag-usapan na doon eh. Siyempre, kailangan natin kumita dito. No? Pero kapag pwede, bakit hindi natin magawa? No? Kaya mga kapatid, sa ating mga assignment, pinag-uusay ba natin yung tungkulin natin na inatas sa atin? No? O kapag sa church, pwede na yan. O, mairaraos din yan. Hindi naman kasi magagalit si pastor, hindi naman nila yan, okay lang yan. No? Pwede na yan, pero sa trabaho, diba? Hindi tayo na-delay, lahat ginagawa pa natin. No? Masyado tayong nagsisip-sip sa amo, nagpapakabravo, no? Dahil pag sa church, pwede na yan kasi naiintindihan ni Lord yan. Okay. Kaya nga ito yung verse na pinag-aaralan natin mga kapatid. Baka minsan, tayo lang yung nag-a-assume na naiintindihan tayo ng Diyos. Baka akala natin sa lahat ng panahon naiintindihan tayo ng Diyos, pero ito hindi lang siya kumitibo. Diba? Sa ating pagkakaloob, mga kapatid, ang pagkakaloob natin sa Diyos ay priority ba? O option? No. Priority ba natin yung magkaloob o option lang? Na ibibigay ba natin yung nararapat sa Kanya o ano lang yung tira-tira? Marami ang hindi sumusunod sa pag-iikabo. No? All over the Christian community, ito ay laging dispute. Lagi yan dinidepensahan o lagi itong binibigyan ng dahilan kung bakit marami ang hindi gumagawa. No? Pero mga kapatid, ang akala kasi kapag nag-iikabo, napakalaki na lang yung binibigay. No, imagine, pastor, bawa ang laki ng sweldo ko. No, bawa sweldo ko ng 2.5. Sana ko, 2.5. O, 1.5 na lang, realistic. O, 1,000 na lang, minimum. Pastor, 100. No? Tatanungin pa, ano ba pastor, neto ba? O neto ba yan? O yung labas na lahat ng gastos? Sasama mo ba yung nero? No? So, imagine, sabi, ganito yung ibinibigay natin. Pastor, ang bigat eh. Ang laki naman. No? Mga kapatid, kung alam lamang natin, kung alam natin ang laman ng Biblia, alam niyo ba? No? Maraming mga nagmamarunungan sinasabi, ang pag-iikabo, Old Testament yan. Itinuro yan sa panahon nung panahon ni Moises, yung panahon ng mga lumang ganyan-ganyan, hindi niyang sinusunod. Ayan. Hindi na po talaga sinusunod. Dahil nung dumating si Kristo, ang turo ni Kristo, magbigay ng higit. Alam niyo ba yun? Anong mga turo ni Kristo? Yang babae na yan, na nagbigay ng kanyang huling salapi, ang nagbigay ng pinakamalaking handog ng higit sa lahat. No. Ang mga naunang mga mananampalataya, nagbebenta ng ari-arian para maipagtustos doon sa gawain, sa ministeryo, sa misyon. Anong ibig sabihin mga kapatid? Hindi po lamang 10% ang hinihingi, kung hindi lahat. No. It's radical giving. No. Kaya nga ako, meron akong kaibigan nung umalis sa Metodista. No. Itong
kaibigan ko na to, magkakasabay kami noon na nung ako nagmumol sa UMYF, kasama ko to. Siya yung leader doon sa church na yun. Tapos, nung unang taon, hindi ko makalimutan noong 2011, nung unang uwi namin ng Pilipinas, lumipat siya sa isang sikat o prominent church. No? Alam mo ba sabi sa akin? Pastor, pare. Kung magkumpare kasi kami nito Maya pare, hindi ako makapaniwala. Nasa bahay mo kami. Dumukot ka ng pera. Dumukot daw ng pera yung isang miyembro doon. Ganyan daw kakapal. Ang problema daw, sabi niya, ang tanong daw sa kanya, may sobre ka bang malaki dyan? Hindi daw mag-cash ka. Imagine! Samantalang nung kami magkakasama sa Methodist sa UMC, yung church nila, ang pinakamanilap sa church, na doon sa distrito namin, no wonder yung church na yun nagsara. Nagsara na yun. Ang nakakalungkot doon kasi sila yung laging inaasahan, hindi naman sila mayaman, pero na-burn siya. Nakakalungkot. Ang galing nito. Ngayon, nagpapastor siya doon sa church na nilipatan mo. Anong punto dito mga kapatid? Kung noon problema doon sa ito, ang problema kung paano magkakasyahin sa sobrang ibinibigay. Ganoon yung kaibahan. Kaya nga mga kapatid, marami kasi, ang problema kasi, marami sa atin ang hindi nauunawaan yung tunay na aral ng Biblia. Ang nangyayari mga kapatid, hindi natin nakikita na ito ay minimum lang at partisipasyon natin. Kasi, sabihin mo, 10% hindi na dapat niya sinusunod, pero ako masabi ko, masunod ko lang yung 10%. Na sinusunod ko yung 10% ng pag-ikapo na ito lang sa akin isang pribilehyo na sa atin kung magawa natin. Kasi na minimum na lang ito, pero ang tingin ng marami sa atin napakabigat at napakalaki ng hinihingi. Kaya kanina kasama yung sa binasa natin dun sa 2 Corinthians 9:7. Ito, alam mo ba, itong verse na ito, napakaraming nabulag dito mga kapatid dahil sa maling interpretasyon. Ako, lumaki ako sa church, ewan ko sa atin, sa norte, pero doon sa kinalakihan ko, lagi itong dinidibate. Lagi nila itong ginagamit ng verse na ito. Kaya yung mga pastor, takot mag-sermon kapag giving. Natawag pa sila ng ibang pastor para lang mag-sermon kasi pag nag-sermon yung pastor, hindi na sa susunod, ipipetition na nila yung pastor na malipat sa ibang destino. Ganun patindi. Kaya ang mga pastor takot mag-sermon about giving. Kasi ito lagi sinasabi, sabi nyo sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Sige, nandun tayo. Pasya. Ano ba yung pasya mo? Anong pasya? Nagpasya ka ba na ibigay yung pinakamainam? O nagpasya ka na ibigay yung gusto mo lang ibigay? Biyan mo. Sunod natin verse. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Mga kapatid, kung mahal mo, kung pinapahalagahan mo ang mga anak natin, ang mga kaibigan natin, ang mga taong malalapit sa atin, nagbibigay ka ba ng mga chikipay lang? Sa pagregalo ba, ano ba yung basahan natin? Kasi ito, si bro, galante ko sa akin, bibigyan ko din ko ng maganda. Kasi ito, kukurikutin ko din ko. Pero mga kapatid, ang Diyos ang pinag-usapan dito. So, kung nagbibigay tayo ng maluwag sa loob at hindi napipilitan, mga kapatid, ang tanong dito, kapag mahal natin, kapag importante sa atin, magbibigay tayo ng pinakamainam. Amen? Ba? Natatawa kayo dyan. Ito ba? Tuloy natin. Basa. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Nagkakaroon tayo
Oh, at least yung 16, naibigay mo yung pinaka-best mo, hindi mo talaga kaya yung sa din eh. Pero masaya ka, naibigay mo yung best mo. Yun eh. Oh, naibigay mo yung pinaka-best mo sa kanya. Dahil doon, alam mo, naibigay mo yung best mo, ano, ang pili mo. Masaya ka. Diba? Yung sinasabi dito mga kapatid, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Nagkakaroon tayo ng kagalakan kapag alam natin na ibigay ay pinakamainam sa Kanya. Yung alam natin na deep inside, no more, no less. Bibigyan mo yung best mo. Yun, yung sinasabi dito mga kapatid. At tandaan niyo mga kapatid, ang verse na ito is about generosity and not selfishness. Tandaan yan. Kahit saan tayo makarating, paglalaban mo itong verse na ito, na ang ibig sabihin nito is about generosity at hindi selfishness. Hindi ka nagagala dahil naibigay mo, marami akong tira sa akin. Hindi ganun. Nagagala ka dahil naibigay mo yung best mo at doon nalulugod ang Diyos. Amen? Brothers and sisters, ang sermon na ito ay hindi para manumbat. Hindi ito para ipamukha sa atin ang lahat ng ating pagkukulang. Ang mensahe na ito ay pag-anyaya upang suriin ang ating mga puso. Sa atin po, sinuri ba natin, did we give better this 2025 compared to 2024? O pastor, nagbawasan ito eh. Nagbawasan ito nga, mas malaki pa yata yung nabigay ko noong 2024 kaysa pong 2025. Brothers and sisters, hindi ito about Hindi ito about na sinesermo natin kasi, baka si pastor nagsisermo na ganyan, baka deficit tayo. Ang mensahe na ito ay para ipaalala sa atin kung sino ang Diyos. Sinasabi mo, binibless tayo, tapos ganun lamang ang isinusukli natin, kaya naman tayo. Kaya nga mga kapatid, ito po ay hamon sa atin. Hamon sa atin na makilala natin ang tunay na Diyos. Kapag po naunawaan natin kung sino siya, ang sabi, Ama, Hari, dakilang Diyos. Ama, Hari, dakilang Diyos. Tunay mga kapatid na masasabi natin sa ating sarili, kilala ba talaga natin ang Diyos? Kilala mo ba siya bilang Ama? Kilala mo ba siya bilang Hari? Kilala mo ba siya bilang Diyos? Dahil kung gano'n mga kapatid, masasabi natin sa ating mga sarili na dapat na naibigay ang pinakamainam para sa Kanya. Totoo, hindi? So, kung hindi pa natin ito nagagawa, somehow mga kapatid, hindi natin kilala ang Diyos bilang Ama, bilang Hari, bilang dakilang Diyos. Kasi mga kapatid, kung alam natin ito, kung kilala natin ito, kung deep inside sa puso natin, alam natin, Ama, Hari, dakilang Diyos, God definitely deserves the very best from us. God definitely deserves the very best from us. In the name of the Father, the Son,